Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 18 anyos nagpasaklolo raw po sa palasyo, maging sa NBI dahil po sa manoy pagbabanta ng ilang taga-SBMA. Ha? Bakit? Ating alamin sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Miss Giselle.
Laki rin nagpasaklolo sa Palasyo at National Bureau of Investigation ang isang 18 anyos na babae dahil sa di umano pagbabanta at panggigipit ng ilang taga-Subic Bay Metropolitan Authority o yung SBMA. Kasama yung kanyang ina, abogado at si BACC Chairman Emeritus Attorney Manny Obidosa, dumulog kay NBI Acting Director Lito Magno si alias JP para manghingi ng proteksyon. Minor de edad pa umano siya nang kunin ng walang paalam ng tinawag nilang sindikato at ginamit upang makapangikil ng malaking halaga mula sa isang negosyanteng Taiwanese sa Subic. Sa liham sa Malacanang, gumawa umano ang mga ito ng peking reklamong rape laban sa Taiwanese at pineke ang pirma nilang magnanaya. Nagsimula raw ang pagbabanta nang itanggi niya sa korte na ginahasa siya ng dayuhan kasong ibinasura kalaunan. Pakinggan natin. Ulat po ako kasi paano ko marerape hindi ko naman kilala po si Simon. Tsaka po bet po ako marerape ano po ng tita ko yun, boss po ng tita ko yun. Tsaka po nung time po na yun, nung nalaman ko yun, nagulat na po ako sa kanta, umiiyak na po ako. Pag isa ko lang po umiyak po ako, sabi ko malaking gulo ata itong mangyayari na to. Tiniyak naman ng NBI na bibigyan ng proteksyon si alias JP at titingnan kung maaari siyang maisailalim sa Witness Protection Program. Pakinggan natin ang direktora. Na pwedeng rumisponde at yun nga ho, pangalawa, baka sakaling siya ay mag-qualify sa ating Witness Protection Program, which is the makikipag-ugnayan kami. Salamat. Kung siya ba ay pwede doon. Salamat. Particularly dahil siya ang nagrereklamo sa kaso na ito. So, ang ipinail ay, so walang rape? Ganun ba? Walang rape. Na-dismiss na po. Oo. Na-dismiss na po yung rape. Ibang usapan na po ito. Ito na po ata yung pinail ng BACC. Pakikipag-ugnayan naman ng DZRH News sa SBMA. Sinabi nito na wala silang natatanggap na dokumento o mga detalye kaugnay ng issue, kaya hindi pa sila makapaglalabas ng komento sa ngayon. Tinayak naman itong makikipag-ugnayan sa mga kinauukulang departamento nila kung mayroon na silang mga detalye ng aligasyon at aaksyon kung may mga dokumento na silang natanggap. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. 4 patay, isa sugatan sa pamamaril sa Matalam, Cotabato Province. Balita mo yan ang Rich number 19, Paring June. Di makutak, Paring June. Paring Abel, Lakay mariing kinukundina ng mamamayan ng Matalam ang panibagong insidente ng pamamaril patay sa 5 magkakamag-anak at isang sugatan sa sitio Israel, Barangay New Abra, Matalam, Cotabato Province. Sa impormasyon mula sa Matalam Police Office na mariing din kinukundina ang krimen, kabilang sa mga nasawi ay pawang minor de edad. Ang mga biktima ay kinilalang sina Rashid Sahay Mampo, 20 years old, Rita Jane Maitlo, 16, Daryl Mampo Jansay, 12, Rosel Kim Mampo Jansay, 11. At ang sugatang si Ibrahim Mampo Lamalan, 14 years old, na ayon sa Matalam PNP na sa mabuting kalagayan na sa Amas Provincial Hospital. Batay sa investigasyon ng PNP, pauwi na ang mga biktima sakay ng motorsiklo muna sa pag-aayos ng wifi sa isang kalapit bahay nang biglang hinarang sila ng mga armado at walang tanong-tanong na pinaulan na ng bala. Ang krimen ay itinuring ng isang duwag na hakbang ng mamamayan ng Matalam laban sa mga inosenteng sibilyan, lalo na sa mga minors na wala manong kamuang-muang sa mga pangyayari sa kapaligiran. Panawagan ni Matalam Police Chief Lieutenant Colonel Arnel Cagud Melocotones sa community na manatiling vigilante at makipag-ugnayan agad sa otoridad sa mga mahalagang impormasyon kaugnay sa panibagong insidente para sa ikadarakit ng mga salarin at mapanagot sa batas bilang pagbibigay hustisya para sa mga biktima. Ang seryeng ito ng salita ng patay sa Matalam ay itinatanggi ng PNP na ubusan ng lahi sa pagitan ng Muslim at Kristiyano. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you. Salamat, June. Samantala naman, isa patay, isang kritikal sa salpukan daw po ng truck at SUV dyan po sa may Bataan. Report mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny. Isa ang nasawi habang isa pa ang malubang na sugatan sa naging malagim na salpukan ng isang 10-wheeler truck at SUV sa kaba ng Bataan, Olongapo Road sa Barangay Roosevelt, Dinalupian, Bataan, madaling araw kanina.
Ayon sa ulat ng Dinalupiang Pulis, bandang 1:55 na madaling araw nang makaranas ng brake failure ang 10-wheeler truck na bumangga ito sa gilid ng bundok sa isang road junction. Dahil sa lakas ng impact, umikot ang trailer nito at nasalpok ang paparating na SUV na minamaneho ng isang taga-Cabanatuan City, Nueva Ecija. Dead on the spot ang pasahero ng truck habang ang driver nito ay nagtamo ng malubang sugat at agad isinugod sa Jose Payumo District Hospital. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa naganap na aksidente. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Online seller pimbog sa drug bypass operation sa Baguio City. RH number 41, Romy Gonzalez. Natimbog ang isang 28 anyos na online seller ng iligal na droga sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Rimando, Tabora, Baguio City. Ang suspect na residente sa Baguio at nakalistang street-level individual ay nakumpiskahan ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang hininalang shabu na may timbang na 4.1 gramo at standard drug price na 33,300 pesos. Nasamsam din sa suspect ang isang cellphone, 500 peso bill, 8 piraso ng 1,000 budel money at isang papel. Ang anti-drug operation ay tagumpay na naipatupad ng mga operatiba ng Baguio City Police Office Station 10, City Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 14, City Intelligence Unit, Police Station 2 at PDEA Cordillera. Haharap ang suspect ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Romy. Samantala naman, wanted person na aresto ho sa Burgos, Pangasinan. Report mula kay Freddy Fardo. Freddy. Napasa kamay din ng batas ang top 3 most wanted person municipal level sa Burgos, Pangasinan matapos itong masakote sa inilatag ng PNP na Oplan Charlie. Batay sa ulat ni Burgos OIC Chief of Police Captain Jason Aurelia, naaresto ng kanyang mga tauhan ng 62 anyos na suspek sa kanilang barangay sa Sapa Grande, Burgos, alas 4:45 ng hapon. Ang pagkadakip sa suspek ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Branch 70 Burgos, Pangasinan para sa 3 counts of rape, no bail ban recommended and 2 counts of sexual assault na may piyansang 200,000 piso. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Burgos Police Station ng suspek at pag naglabas ng commitment order ang hukuman ay ililipat na ito sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo, Aristerte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Karagatan sa Eastern Samar at Leyte. Positibo pa rin sa red tide ayon sa BIFAR. Ibalita mo yan, RH number 32, Jimmy, Angay Jimmy. Nananatili na sa ilalim ng silvis ban ang Matarina Bay sa Eastern Samar, sakop ng General MacArthur, Kinapundan, Hernani at Salcido dahil nagpositibo sa red tide toxin, saxitoxin ang mga shellfish meat samples o sample ng mga laman ng mga shellfish. Ito ang sinabi ni BIFAR General Information Officer Christine Grisula dahil ito pinagbawal muna ng BIFAR ang panguha, pagkain, pagkulikta lahat ng shellfish at asitis SP alamang mula sa naturang karagatan. Samantala nasa local red tide warning naman ang karagatan sa bayan ng Little Leyte dahil positibo sa paralytic shellfish toxin, saxitoxin ang laman nito. Inalunsad ng BIFAR ang warning at precautionary measure o pag-iingat para maproteksyonan ang posibleng peligro na may dulot sa pagkain ng shellfish, asitis, SP, alamang o hipon. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy, Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, 7 empleyado daw po ng DILG Regional Office sa may Santa Barbara, Iloilo. Abay, natrap daw po. Natrap sa elevator pero sila po ay na-rescue na. Ating alamin sa report ni Jocelyn Maque mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn.
Ligtas na na-rescue ang 7 empleyado ng Department of the Interior and Local Government Regional Office sa Santa Barbara, Iloilo matapos matrap sa elevator ng opisina. Ayon kay Senior Superintendent Bartolome Belira ng Bureau of Fire Protection, Iloilo Province, rumesponde ang BFP Special Rescue Force na makatanggap ng impormasyon sa insidente. Nag-malfunction na niya ang elevator kaya hindi mabuksan. Humingi ng tulong ang isa sa mga natrap na empleyado sa kanilang katrabaho na siya namang tumawag sa taga-BFP. Bago pa dumating ang Special Rescue Force, pinagtulungan na ng mga responders ng Santa Barbara LGU at BFP na ma-rescue ang mga na-trap. Sinabi ni Biliran na binuksan ang access sa second floor ng building at pinadaan sa emergency exit ang mga na-trap na empleyado. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman isang food establishment sa May Katarman, Samar, abay pansamantala daw pong ipinasara. Naku, pasintabi po sa mga, sa pagbebenta raw po ng inuuod na manok. Ano ba naman yan, no? Ating alamin sa report ni Jane Bandayan. Jane! Ipinagbutos ng Sanitary Office ng Local Government Unit sa Katarman ang temporary closure ng isang tindahan ng manok na siyang itinuturong tindahan na nagbenta ng kontaminadong manok na inuuod. Bumulaga sa nasabing team ang maruming food establishment na malinaw ang paglabag sa Food Safety Act at walang good handling practice at proper hygiene sa ginanap na inspeksyon. Tumambad din sa team ang maruming paligid kung saan sa likod na nasabing establishmento ay ang napakaraming basura na doon din mismo itinatapon ang kanilang mga basura. Ayon kay Doc Ben Moreno na nasabing team, binalaan nila ang may-ari at nangako na sa loob ng 48 hours ay re-resolbahin ang sanitary at meat handling problem ng kanilang food establishment. Napatunayan naman na karamihan sa mga katabi nitong food establishment na nagbibinta rin ng manok ay walang health certificate, nang ibig sabihin walang seminar sa food safety. Ang mga ito ay inisyuhan ng notice of final warning upang mag-comply sa nasabing mga requirements. Bago ang ginawang inspeksyon na nasabing team ay tumanggap ng reklamong opisina at na-post mismo sa social media ang nabiling manok doon sa nasabing tindahan na buhay ang mga uod ng isang nilutong manok. Nagbabala ang Met Inspection at Sanitary Office na mayroong penalidad ang pagbibinta ng mga kontaminadong pagkain. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Salamat, Jane Bantayan. Rapido, hataw, balita. Salamat to sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Ngayon pong thank God it's Friday at swell day. Pero ipaalam natin by next week, ay tataas na naman ang halaga ng produktong petrolyo. Kaya maganda tayo. Sinasalubong na naman tayo, Pebrero. Kaya nga oil price hike na naman. Talaga itong mga oil companies na to. No, Kaya tuloy na papakamot ng ulo na lang si Sir Els Bartolome. Kaya nga Sir Els, magandang hapon po sa inyo. At kay dating PNP Chief General Nick Bartolome. At binabatin din natin ang buong puwersa ng pambansang pulisya sa pangunan ni PNP Chief General. Ayan. Naka 4-star na. Oh, finally. General Jose Melencio Nartates Jr. Ayan, at ang kanyang number 2 man, si Lieutenant General Bernie Banak. Binabati rin natin ang buong pwersa ng Armed Forces of the Philippines sa panguna po ni General Romeo Browner. Ayan, at nagpapabati Francis Rico F.R. Javier at Mrs. na si Joanna mula sa Department of Budget and Management. Sila pala yung mga dating tao ni Secretary Amena Pangandaman sa BBM. Kamusta na kayo dyan? At gayon din kay dating Undersecretary Ted De Leon, dating USEC Ted De Leon. Ayos, magandang hapon po. May nagpapatanong, ano yun to? Wi-Fi party list? Kay Saldi Content? Ano yun? Thank you, Ms. Elaine Nabit. Maraming salamat sa buong pwersa ng DZRH News Team sa ating mga classmates sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Si Saldi ko nasa Sweden. Palipat-lipat lang, ano? Pinapa-cancel na ngayon, pinapa-red flag ngayon kanyang foreign passport. Pasaporte, Ano kayo nationality? Ano kayo nationality niya sa foreign passport niya, Malaysia? Pero yun ngayon, nasa Sweden. Ano kayang bansa? Hindi, ang tanong, Lakay Ray, anong bansa naman kaya ang susunod sa Europa? Pagtataguan.
Ay, sus. Madadali din. Time will Salamat come. to. Inyo po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Romel Fertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sakto. Alas 3:03 ng hapon. Ang galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang